So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Junan. Okay guys, unang-una sa lahat, naririnig nyo yung ulan. Ang lakas ng ulan ngayon, no? So pasensya na kung nakakasama or naririnig nyo yung patak o yung ulan sa labas ngayong gabi. Pero yun, hindi tayo mapipigilan yan. Nasa loob naman tayo ng kwarto di ba? So yun, PSP pa rin tayo, gaya nga nasabi ko sa inyo. Itong week na to, tapusin natin yung mga battles sa PSP na hindi ko pa napapanood, hindi ko pa nare-review kasi nga, 'di ba? 1 month tayo nag-focus sa tournament, nag 1 minutes tayo, 'di ba? So marami akong na pending, marami akong hindi napanood na battles dito sa PSP, especially yung Zaki versus Yang One na nabura, no? Sayang, hindi natin napanood. Marami rin akong hindi napanood na battles dito sa PSP na nabura. Kasi 'di ba yung unang, 'di ba may channel sila na una tapos nawala din 'yon, 'di ba? So ayun. Hayaan mo na, walang problema doon. Ayun, Japorms versus Orbituario. Si Japorms hindi ko siya, hindi, alam ko napanood ko na 'to Napanood ko na isang beses, na-review ko na isang beses. Alam ko, sa pagkakalam ko or sa pagkakatanda ko, meron tayong isang laban niya na na-review ko. Tapos si Orbituario, ito to be honest, nung nakita ko tong Orbituario, akala ko bagong MC or MC sa ibang liga, no? Pero nung nakita ko yung itsura, sabi ko kasi parang familiar sa akin yung itsura. So it's Prosecutor Billy pala yon, no? Nagpakilala naman si Billy kanina nung habang inintroduce ni Pibus, magpakilala ka. So nagsabi siya doon na siya si Prosecutor Billy. Kaya sabi ko parang familiar sa akin yung mukha. 'Di ba? Alam niyo naman, kagagaling lang natin sa Isa Buhay 2014 tournament. Andun si Billy at sobrang nagkataon lang na napanood muna natin yung mga battles ni Prosecutor Billy na pwede natin gawing reference dito sa laban niya na to. So, yun, huwag natin patagalin to. So far, gusto ko na rin mapanood yung battle na to kasi Japorms, alam mo yun, ang ingay sa comment section Nag-check ako ng comment section na itong battle na to. Congrats daw kay Japorms, classic Japorms daw. So, tignan natin. Okay? So, yun, huwag natin patagalin to. Let's go. Yeah. Pibus, kamusta? Olongga po, sa Olongga po, pinagtapat niya. Pibus, di mo ba ako ginagawang tanga? Itinapat ako sa abogagong tatanga-tanga. Attorney Balita, kamusta yung kaso? Kakasuhan mo ako? So anong kaso? Pigiri, pambababoy. Oo, putang ina mo, bababuyin kita. Wala kang respeto at paggalang sa akin makukubra. Kasi kayo yung dahilan na pag sinasabing pas tagapo, bano, suwain na anak ng gapo, mga putang ina nyo. Dahil hindi ikaw yung bubura sa pangalang Japorms na higit 2 dekada nang tumatak sa Olongga po. Billy, paslit ka pa lang, 4 na beses na akong kampyonato ng Olongga po. Kaya kung ikaw lang yung nakaharang sa muli kong paghakbang, Billy, di kita katatakutan, masyado ka pang magaang. Di pa totoo yung appearance ngayon ni Orbituary or ni Billy, parang si Slack One Kita katatakutan, masyado ka pang magaang. Di pa totoo yung praktisado. Di na ako masyadong nag-ensayo kasi alam ko, Pibos, itinapat mo ko sa bobong abogado. Yo, Billy! Yan na ba ngayon yung mga estilo nyo? Putang ina. Boss, Wayne, nasan yung amo mo? Yung amo neto, mayabang. Akala mo matapang. Samdamakmak din sa katangahan. Tapos dito. Sandamakmak din sa katangahan. Sabi ng bulwagan, binigyan ng pangalan
Hindi man lang napasalamatan, bagkus kanya pang siniraan. Boss Arik, salamat sa'yo. Dahil kung wala ka, wala ko sa bulwagan na to. Eh kayo, anong papasalamat ang naiabot nyo sa flip-flop? Wala, puro mga panira. Para lang sila magkapangalan, pag-usapan, ilalabas sa social media, sinisiraan, eh dun nga kayo nanggaling. Dapat yung pasalamatan. Hindi nyo dapat siraan. Time. Round 1. Okay, gusto ko yung yung pahayag ni Japorms ha. Although yun, hindi naman yun patama kay Billy, pero ang ganda nung punto niya doon, no. Actually ako personally, yun din yung opinion ko sa sa mga battle MC na hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat. Yun din yung opinion ko sa sa mga battle MC na binabattle si Arik. Pinaparinggan si Arik, 'di ba? So, parang ayun na alam mo yun, yung side ni Japorms, sinabi niya, 'di ba? Na salip na ipagtanggol or something, sinisiraan pa si Arik. So, ako, ang ganda lang nung punto ni Japorms. So, nagustuhan ko 'yon. Although hindi yun tumama kay Billy, nagustuhan ko yung niya doon, pahayag niya doon kasi marami nga, 'di ba? Marami. Hindi ko nababanggitin kung sino-sino, pero maraming mga battle MC na parang galit kay Arik no? Pero syempre di natin alam yung tong story. Pero ayun, may punto naman si Japorms doon, no, na wag na siraan or wag siraan bagkus si Arik yung tumulong sa inyo. So yun lang naman. Nagustuhan ko lang yung punto ni Japorms doon, kaya inelaborate ko kasi ako gusto ko rin yung ganun din yung opinion ko sa mga naririnig ko. Okay, going back. Round 1 ni Japorms, mga patama niya kay Billy is hindi ganun karami, 'di ba? Napanood niyo naman, no? Medyo kalat, tsaka walang mga mabibigat na suntok 'yon. So, yun, tingnan natin si Billy or si Orbituaro kung paano niya babalik 'yon. Pero so far, based sa napanood ko kay Billy sa 2014 na Isa Buhay, kayang-kaya niyang talunin yung ganong round 1 ni Japorms. Kasi wala tayong narinig na punchline dun eh. More on statements, tapos hindi naman direkta sa kanya. Game. Orbituario, let's go. Nung sinabi ni Akata na ito'y trabaho ng tanga, di ka ba nagtaka? Si Pibos ayun, bigla kang kinamusta. Kasi iniinsulto ka ng langit kung gaano ka kahirap. Kaya pinakilala sa'yo si Pibos. Ngayon, idedesenyo ko sa harap mo kung gaano ka pinandidirihan ni Papa Jesus. Sobrang baho pag nakadamit. Umaalingasaw paghubad. Yung anak. Si Slack 1 ba to? Sorry Slack. Pero nakikita ko parang si Slack 1 eh. Mo Ariel, tamang outfit check ng pinaglumaan mong uniforme nagtupad. Tapos yung panahon ng COVID, ba't nakapila pa tong oldies? PSP to Japorms, hindi to pang 4-piece. Gago. Kaya dito dapat ma-forfeit ka. Walang libre kahit height mo below 4 feet pa. You just got served. Maltrato. You got the wrong meal. Siguradong hugas plato. Ngayong tinapatang ka ng bill. Okay. Ay, hindi. Tumawag si Pibos. Bel, battle ka. Si Japorms, bigyan mo ng kaso. 27, tatak mo sa kalendaryo. Ang kaso, si Billy, matagal na yung tulog. Walang comeback na magaganap dito. Wala nang kaso-kaso, tangina mo, rekta ka sa orbituaryo. Kasi wala kang kwentang ama. Mga anak mo, hinatid mo sa aksidente. Ang sama ng kalagayan. Simula pagkabata, hinele ng kamalasan. Yun ay dahil sa'yo, hinete ng katangahan.
Kaya wala kang makausap sa 10 oras ng gabi. Wala kang makayakap, tanging luha ang katabi. Wala kang makasama pag ikay di mapakali. Wala kang katuwang sa pagpinta ng iyong ngiti. Kaya ang linya mo, di ko binibilang, pero di pa nagbas sa isang kamay ko. Wala kasing bilang si Ungas, kaya nga nakabuo ako ng kamao. Kaya di ako bukas palad para ibigay sa'yo dito ang panalo. Bubukas lang palad ko pag sinakal ko na leeg mo. Ano? Ganyan ang katotohanan. Pagbayad, walang sukli. Pwede ka din magbukas palad. Takip tenga pag nabibingi pagkat anak mo di pinalo, umiiyak, humihikbi. Hampas lupang bukas palad pagkat ikay nang ihingi. Pulubi! Di ko sinasabi na ako ay mayaman. Pero putya, buhay ko di ganyan. Perpektong halimbawa ng tumandang hilaw, isaksak mo sa kukote mo, nakakadiring maging ikaw. Kaya yan ganyan ngayon. Sakit ah. Paglata nakalahad, veteranong walang direksyon, haha, respeto, hinahangad, taong grasa, gutom sa atensyon, yan ba iyong ganap? Baguhin mo na yan ngayon bago pagayahin ng iyong anak. Kasi wala kang kwentang ama. Sa estado niyang matumal, puta, nag-anak ka pa talaga. Di ka nga nagsusugal, pero sinugal mo yung buhay nila. Sa mapaglarong mundo, kung saan nagdelikado iyong pulso, pinasa mo lang sa anak mo yung sentro ng tukso. Kaya maawa ka sa mga anak mo. Ang higit sa lahat, mahiya ka. Kung tanging paghihirap mo lang ang iyong ipapamana, ramdam ko ang bigat ng iyong pinapasan pagkat ako din naman may anak na hinahagkan. Pinagkaiban natin ako, di nagkukulang ikaw, anak mo mas magulang pa sa sarili niyang magulang. Kaya magtanda ka na, Japorms. Lagyan mo na ng utak iyong gulang. Nandi na kayo maghirap at magtipid sa ulam. Mag-move on ka sa nakaraan at ang tignan mo yung pupuntahan dulo. Imbis anak mo palakihin, pinalaki mo yung inggit at yung ulo. Wala kang kita. Kitang-kita talaga. Ba't nagsilang? Silang tanga, di ka kabilang. Sa kabilang banda, wala kang bilang. Bilang ama. Kaya magpakaama ka na lang, Ariel. Kesa magja-Japorms. Much better na plano. Mas kailangan ka ng anak mo, Ariel. Doon ka magpakabeterano. Kasi nagsayang ka ng oras sa pagsusulat para pasukin tong kalbaryo. Eh alam naman ng lahat na patay na tao lang ang nakasulat sa orbituaryo. Time tang ina mo. Round 2, Japorms, let's go. Okay, so marami akong sasabihin dito sa round 2 ni Billy. Okay. Sabi ko sa inyo, buti na lang napanood na natin yung mga battles ni Prosecutor Billy sa Isabuhay 2014. At least 'di ba, may kahit papaano meron tayong masisilip na comparison, 'di ba? So, ayun. Unang battle ni Billy sa Isabuhay 2014 laban kay, hindi ko na maalala kung sino yung kalaban niya. Pero sobrang ganda kay yung kapatid ni Sayad, kay Notorious. Anong si Notorious ba 'yun? Basta first round ng Isang Buhay. Ang ganda nung niya doon, ang ganda ng mga verses niya. Ang ganda ng mga punchlines, 'di ba? Pagdating sa round 2 against Chris Delano, andun pa rin yung mga punchlines pero hindi na ganoon ka-epektibo. So kahit papaano meron tayong insights sa kung ano yung ipe-perform ni Japorms, no? Ay ni Billy. So ayun. Napanood natin yung round 1 ni Billy. Para sa akin, hindi ko masasabing naangatan niya yung performance niya way back 2014 kasi yung mga punchlines ni Billy dati is sunod-sunod, dikit-dikit. Pagdating dito sa battle niya kay Japorms, medyo nawalan ng ganong linya, no? Tapos nag-stay pa siya sa isang angulo, yung about dun sa ama, pagiging ama, walang kwenta. Yung mga personals na para sa akin is hindi niya na set up ng maayos kasi biglang pasok na lang dun sa biglang pasok na lang sa angulo na wala kang kwentang ama, parang hinatid mo yung mga anak mo sa 'di ba? So parang ang mindset ng tao, parang ako na lang, sige, wag na yung mga audience diyan. Ako, ang mindset ko is wait
paano napunta dun sa ganong angulo. Walang setup na maayos eh. Sa akin lang naman kasi nagulat ako, biglang pasok na lang dun sa ganong personals eh. Kumbaga, lagi ko tong sinasabi sa inyo, no, na ang ganda ng transitions ng comedy to bars or bars to comedy, 'di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo yun na hindi mo na mamalayan, tumatawa ka na, pero yung naririnig mo nung mga early part ng rounds is seryoso, mabigat, tapos biglang tatawa ka na lang kasi hindi mo na mamalayan ang ganda ng transitions. Dito naman magtataka ka kasi ano lang naman to, sa akin lang naman to, insights ko lang dun sa napanood ko. Masyadong nag-stick si Billy dun sa parang 3/4 ng round niya about dun sa walang kwentang ama about dun di ba? So, doon umikot yung buong round ni Billy, which is taliwas dun sa napanood ko sa 2014 na iba't ibang angulo, malalakas na punto, punchlines, mabibigat, direkto sa kalaban. Yes, direkta sa kalaban yun, pero masyadong na-stretch yung ganong angulo, yung personals, no? And sabi ko nga sa inyo, hindi na ihatid ni Billy yung ganong angulo, kaya medyo question mark yun sa sa manonood or sa akin. So, yeah, pero bibigay ko pa rin naman kay Billy yung round 1, pero sobrang baba lang noon. Siguro hindi naman nag-choke si Japorm sa round 1, hindi rin nag-choke si Billy. Bigyan natin ng 8-7 na score to in favor of Billy or Obituario. So yun, nasabi ko naman yung gusto kong sabihin. Masyadong na stretch ni Billy yung personals, umikot sa isang ganong estilo lang. So yun, di ba? Billy tayo, round 1, 8-7. Go! Boss, wala nang pero nagtama na to. Ulol, saan na nanggaling yung kwento? Sa paborito mong barbero, tama nga na mag-aral ka ng abogado. Mapaggawa kayo ng mga kwento. Kasi yung baluktot, kaya niyong tuwirin. Yung mali, kaya niyong itama. Kaya hindi ka makapasa. Lahat ng exam mo, bagsak. Kasi lahat ng sagot mong tama, puro mali. Kaya Pibus. Kaya nagkamali ka kay Pibus ng pagtanggap ng laban na to. Pibus, hindi lang to sagpangan, lamon na to. Kaya wag ako, sisihin mo si Pibus, ipipinahin ka sa gutom na leon na 10 taon nang di sumagupa. Oo, 10 taon na akong hindi sumalida sa liga, pero nagkakamali ka kung inaakala mo na marupok na ang aking mga barikada. Hindi ako tatawaging veterano kung mahina ng aking mga linyada. Kaya wag na magpilit na yung kami mangulit. Hindi ako mabiit-bili. Ako yung veteranong malupit. Kaya yung inaasam mo na makatawid sa gabing to, sarado na yung pinto, Billy. 10 pa yung kandado. Kaya yung ninanais mo na sa gapo ako matumba. Gising ka naman, Billy, pero nananaginip ka pa. Kaya yung nais mo na ako dibain. Pangarap yan na kahihirap mong abutin. Kaya ano ngayon? Gusto nyo talagang malaman yung pagka-veterano ko. Isa pa pala, Pibus. Wala nang chance sa akin na makaisa ka. Halata naman, Billy, na kinakaba ka. Sa mga bara ko, putang ina mo, matatai ka. Lilisanin mo yung ligang bitbitang kahihiyan. Saga po, pugot ulo ka sa akin, akin yung paninindigan. At akin na rin tutuldukan. Yung malaki mong kahibangan, na mga bara mo sa akin makakadagan. At makatandaan, mong pag ako yung dumidiga-diya ko, kinakabahan. Walang takot sumagupa, buong tapang sumagasa. Oo, isa ako sa sinaluma, pero hindi naging masamang halimbawa. Yung pinuno, napakayabang. Yung tauhan, napakayabang. Kaya wag niyo akong basta nilalang lang, dahil masama akong nilalang. Round 2, Obituario, let's nakakatawa yung performance ni Japorms. Nakikita ko sa kanya si Aklas eh. May pagka-Aklas yung delivery, 'di ba? Pero yun, wala masyadong DN talaga yung sulat ni
ninja forms dito. So hindi ko naramdaman yung mga mabibigat na suntok niya para kay Jaforms. Para kay Billy eh. May mga okay na linya pero hindi iniinda lang 'yan ni Billy. Hindi niya masyadong naaalog talaga totally si Billy. So, yun, 1 and 2 para sa akin, magkaparehas lang 'yan. Let's go! Game! Jaforms! Mukha ka talagang masama. Mukhang masama ka sa kalusugan. Tas ganyan itsura, putya. Parang ang sarap-sarap utusan, di ba? Tignan nyo. Pag ganyan ang itsura, utusan ng sumasalamin automatic. Ganyan-ganyan yung mga tagalinis ng salamin. Pag sa metro matraffic, taga punas ng sasakyan, taga hugas ng pinggan. Basta! Gawin kang utusan! Pati langit di ka pinagbigyan. Simula pa ng musmos, nakatakda kang magkikahos. Tignan mo, ultimo ang Diyos, di ka binigyan ng limos. Kaya di ka lumaki. Parehas magulang mo, tanga. Trabaho, tumunganga. Di siya masabihan na may gatas pa sa labi. Dinuduraan ka lang kasi sa bunganga. Kaya mukha kang unanong malaki. Malaswa pa punyeta. Talagang nakakadiri. Akata na walang pera. Tumandang paurong. Sarap mo ikadena. Oo, ikaw si Balong. Na walang Pio Balbuena. Okay. Kasi yung iba, nasa pasarapan na ng buhay. Kampay. Ikaw nasa pakapalan ng utang. Sa Bombay. Ikaw ang patunay sa pasarahan ng tindahan. Doon ka mahusay. Kilala ka sa inyo hanggang kalapit na barangay. Patapangan pagsingilan ng utang sa kapitbahay. Sa utang nag-invest. Itong sa gulang kinulang. Kaya asmultay pala mo nin pues. Napundar mo lang ay utang. Utang ina mo! Mabuti pa. Gawa ka podcast. Parang si Bugoy. Squatting edition. Hindi sa pangdidistol. Pwede nyo pag-usapan kung bakit ang mahal na ng fishball. Tapos si Acero gawin mong pudong mo. Tawagin mong dudong. Pakalbo kayo. It's your choice. Squatting version nila Bugoy. Kayo yung upos ng 2 joints. Pero kung talagang ikay gangster, dapat shots fired. Utak kartel. Easy money Brad. Hindi yung hustling mo ang hustle. Magpadyak ng pedicab. Tagda-tagda mo na, gumagangsta ka pa. Tingnan mo nga yung iba, mayaman na. Eng-eng ka ba? Si Price, may presyo na. Si Don G, literal na Don na. Si Don Pao, may business na. Yung ibang gang, talagang pinansagang gang na mayaman. May halagang pambaragang hindi matatawaran. Ikaw mukhang dagang. May namamagang utang na di mabayaran. So ano gang mo? Ano? Gang dyan na lang. Sapaking pibagang mo eh. Sige, gang ka pa. Yung anak mo naghahanap ng ulam. Ang hinahanap, sinigang, tangna mo, binigay mo. Go sa gang! Inuuna yung gang pagka lang ng sikmura. Kakaganyan mo, itsura nyo, para nagtitiktok. Tas yung dingding, walang pintura. Tapos may kanta pa yan against the government. May kanta ka against the government? Nagnanakaw sa kaban ng bayan? May punto nga naman, pero subukan yung tignan upang malaman. Nagagalit ka sa kanalabasan ng inyong katangahan. Kayong mga kapuspalad ang hinahanap ng politiko pag makikipagkamayan. We live in a third world country. Lamang ang mga nasa laylayan. Parte ka ng majority. Yung boto nyo pinagbabatayan. Kaya dapat sa pagboto, kalahati lang kapag yung tao ay gipit. Kasi payag kayo. Yung boto nyo, katumbas lang din ang boto ng gantong mag-isip.
Bobo! Oo, tunog mayabang. Kaya sa tenga mo kakalembang ng todo. Sinasabi ko lang, kung gusto din sabihin ng mga umaapilang mga bumoto, wala nang lakas ng loob magsalita. Sangkaterbang buset ng mga tao. Pero alam naman ng lahat na yun ang katotohanan, di ba sigura na katulad mong kipet na bobo? Kung sinong nakakaunawa, di ba sabi ng magulang natin, sinong nakakaunawa, magbigay, huwag pumatol kung isip ay matatas at malawak. Pero yun din mismo ang dahilan kaya maraming bobong maingay pagkat madalas tahimik ang may mga utak. Pero hindi na ngayon. Okay? Ako ang boses ng mga nag-iisip. Ito na ang panahon para yung bobo naman ang manahimik. Shh! Huwag kang maingay. Time, tangina mo. Round 3, Japorns, let's go! Okay, so hindi na talaga ito yung Billy na actually to be honest no, inantay ko yung mga yung mga linya na masasabi kong tumapat doon sa performance ni Billy nung 2014 sa buhay, pero iba na talaga. Hindi na to yung Billy na sumali sa tournament, no? Hindi na ito 'yon. Nawalan talaga ng effective punchline, effective angulo si Billy para kay Japorms, no? And sa part naman ng effectivity, medyo hindi ko rin masyadong na feel yung effective lines ni Billy para kay Japorms. Yung performance, yung delivery ng mga linya, maganda yon. Stage presence, maganda yon. Pero ang pinakakulang sa performance ni Billy is yung effective punchline para kay Japorms na direkta, diba? Yung mga personals niya, okay, pero bitin. Alam mo yun, nasasaktan ka na pero parang hindi pa, may mga punto kasi may mga linya kasi si Billy na alam mong personal para kay Japorms, pero hindi mo maramdaman kung naging effective ba para kay Japorms hindi. Yun yung masasabi kong kulang sa performance ni Billy, yung hindi niya nasi-set up ng maayos, hindi niya na perform ng maayos. Andun yung energy niya pero kulang para ma-deliver yung ganong punchline, 'di ba? So, ayan, marami lang ako napansin kasi sabi ko nga sa inyo, ang ganda lang ng pagkakataon na na-review muna natin yung mga battles ni Billy sa 2014 sa buhay, kaya may reference tayo dun sa performance niya ngayon, and iba talaga, magkaiba. Pero yun, so far kay Billy ko pa rin ibibigay yung round 2. 8-7 pa rin yun. So 16-14, first 2 rounds Billy. Nakala mo, madali mo lang ako mapatumba. Ulol! Wala na sa yung susunod na grasya. Dahil ngayong gabi, ako yung malupit mong disgrasya. Kaya hindi na nais muna ako sa gabog gibain. Hindi mo yan kayang gawin. Alam mo ba, Billy, gusto kitang sampalin. Saan? Sa harap ng 3,333 tao nandito ngayon sa harap mo. Makukuha mo pa kayang umiti. Hala, sige, uwi. Huwag ka dito maglandi. Pagkat ito'y bulwaga na matatapang na utak kapuhunan. Hindi puro yabang. Billy, ni isa sa ulong ako, wala ka pang napatunayan. At kung ipagyayabang mo sa akin na ikay edukado, oo, nag-aaral ka ng abogado. Kaso, 12 taon na, hindi ka pa rin pasado. Kaya kung may ranggo ang mga bobo, general ka na! You're fired! Kuha mo! Kaya Pibus, hindi kita dapat pasalamatan. Bakit? Masyado mong nilurakan ang aking katauhan. Oo, binigyan mo ako ng kalaban. Kaso, yung utak nasa talampakan. Sipain kaya kita sa muka na matutot magtanda na kay Japorms, hindi basta-basta ang pagbangga. Ako yung matibay na padrino.
Sa Olonga po, veterano. Pag sumagupa ay kargado, kahit ang kalaban ay armado. Kaya wala ka nang ligtas sa naatasang mananabas. Ako yung lason sa mansanas, ikaw yung kumain na minalas sa inahin kong panghimagas. Kaya kung ikaw lang, yung nakahambalang sa muli kong pagakbang, Billy, hindi kita katatakutan, masyado ka pang magaang. Hindi pa totodong praktisado. Di na ako masyadong nag-ensayo. Kasi alam kong inarap mo ko sa bobong abogado. Kaya wala ka ng ligtas. Billy, hindi mo na ako kayang takasan. Mga lima ng veterano. Sa Olonga po, ako yung hari nyo. Isang matibay na veterano ng Olonga po, itinapat sa bobong abogado. Hoy, huwag kang magyabang na marami kang kaalaman. Nag-aaral ka nga, ipasa mo naman. Ano? Puro aral lang? Puro gastos lang? Tuition fee? May anak ka na? Bobo ka pa rin. Ako ba, Billy, talagang iniinis mo? Sapatusin kita sa mukha eh. Alam mo, kami talaga rito sa Gapo, alam kong Gapo ka rin. Inampung din kayo ng Gapo. Yung pinuno nyo, Gapo ba yun? Tangina, ang Roosevelt dinalupiyang Bataan, hindi Olonga po yan. Iko, tandaan mo yan. Alam ba, Billy, sayang lang ang iyong ipinarito. Sayang lang, pare, binantayan mo lang sana yung anak mo at asawa, baka tangay na ni kumpare. Kaya wag ka masyado sa akin magyabang. Oo, si Japons po, ang trabaho sa Rosario, nagpipidal ng pedicab. Hindi ko yan pinasisinungalingan. Bakit nagnanakaw ba ako? Ikaiiya ko lang yung sarili ko kung nagnanakaw na ako. At pasalamat ako sa kinikita ko sa pagpipedicab, pinagpawisan ko yung bawat butil ng kanin na inilapag ko sa pamilya ko. Oo. Yeah. Solid. Kaya, kung sasabihin mo kami, membro ng Fortis, okay lang yon. Okay lang yon. At least, kami siguradong meron ng kakainin. Buwan-buwan, 3,000. Ano ngayon kung at least yung binabudget ng gobyerno, ibinabudget ko rin sa tamang paraan. Wala talagang mahirap lang si Japons. Totoo naman wala akong yaman. Sinuot ko nga ukay-ukay lang. Shades ko, galing Muslim. 90 lang. Shirts ko, 3 media to. Yan lang kasi yung kinikita ko palagi. Swing 330, 3 media. Kaya nga, Billy, mas... Ay, naku, Diyos ko po. Alam ba, Billy? Gusto talaga kitang saktan. Pero di ko gagawin yan, sir. May camera kasi. I-off mo. Babasagin ko mukha nito. Kasi kahit suntukan ng laban, hindi kita aatrasan at tatandaan. Kahit suntukan, handa akong lumaban. Kahit basagan ng mukha, wala ka nang babasagin dyan. Kaya doon ako nakalamang. Ang sarap sirain ng pagmumukha niya. Tayo na lang. Round 3, Orbituario, let's go! Okay, so itong round 3 ni Japorms para sa akin, ito yung entertaining round. Pinaka-effective sa first 2 rounds, no? Sa lahat ng round ni Japorms, ito yung pinaka-effective. Maganda yung punto niya dun sa yung binabudget ng gobyerno, binabudget ko rin. So, 'di ba, may quotable na line si dito, si Japorms, kaya masasabi ko na ito yung pinakamalakas niya, pinakamaayos na round niya.
meron pa siyang maganda doon yung about dun sa hindi niya kinakaya, nagpe-pedicab siya. At least daw yung bawat butol ng bigas na hinahain niya sa pamilya niya is pinagpawisan niya. So, ang gandang punto yon. Although hindi yun pa tama kay Billy, pero nagustuhan ko yung latag niya doon. So, yun. Yun. Mas may quotable line si Japorm sa round 3. So, classic na classic na round 3 yon para kay Japorm. Ang ganda nun, ang ganda ng punto niya doon. So, sa first 2 rounds, wala akong masasabing na makukote na linya doon Pero, sa round 3, meron tayong na-quote doon kahit dalawa, di ba? So, mas effective yung round 3 ni Japorms compare sa first 2 rounds niya. So, pakinggan natin si Billy dito. Puta, all 3 rounds binabanggit si Akata, puta. Sa amin ka may galit. Sakto. Sa panunumbat, panasanay. Maglinis ba talaga iyong pakay? Tong dugyot na Poncio Pilato, naghugas kamay gamit sariling laway. Matandang inggit kay Akata at sa aming armaletra, matandang napag-iwanan sa eksena, dating bidang naging extra, depektibo, inihain, primitibong hangarin, negatibong panlarin, positibong mamamain. Perspektibo, palinawin, kognitibo, pagganakin, agresibo, wawasakin, sensitibo, iyakin. Kasi gustong-gusto mong ma-recognize ka ng mga tao na nag-angat sa gapo. Dapat ma-realize na yung pinaggagawa nyo naging dahilan kung patagtugma yung gapo sa bano. Kaya kung hindi nyo mapigilan ng manira, dahil hindi nyo matanggapin yung pagkatalo, ang buong tangi lamang masisira ay buo niyong pagkatao. At pagka wala mo sa flip top, sa amin ang sisi. Utak mo pang kinder. Tingin mo sa amin ang cut block. Sa plano nyo kami ng hinder. Pasalamat ka kay Boss P. Nagpahiwatig na sa akin ka ipabattle. Gusto lang niya gumawa ng history kung paano manalo si Balakid kay Tuken. Kasi, sulat mo minor, 17. Old school na haiku. Ako'y buitre, umatake, patay sa bird's eye view. Ikaw yung piece of cake na papakain sa aking debut. Mapagbalat kayo, too fake, lamon sa kaiju. Ako yung push sa laro. Ikaw yung komedyan na Andrew, all bark, no bite. That's why I hate you. Para kang nakipagsagpangan sa ghetto dogs. Tapos dala mo Shih Tzu. Tuta kumahol, ikay na shackle jab. Bumangga sa akin, hindi safe. Kahit mag-buckle up, I must spit on your grave. Pag nandura ka ulit sa battle jab, baka isalpak kita sa Pokeball, square tail ng battle rap. Okay, so yung about dun sa Dura, sabi ko nga sa inyo na may isa akong battle na na-review kay Japorms yung hindi ko na alam kung sino yung kalaban niya doon, pero ayun nga about dun sa pandudura, no. Dinura ni Japorms yung kalaban niya doon. Gago. Buckle up, I must spit on your grave. Pag nandura ka ulit sa battle jab, baka isalpak kita sa Pokeball, square tail ng battle rap. Tangina mo! At ang hilig pa mang duro, makipagtitigan, suntukan mang dura. Kaya talagang mapapaisip ka kung anong puno sa dinambunga halatang ganyang kainalagaan ng iyong ama't ina. Kaya dito susubukan ko na intindihin ka. Pero pag ako dinuraan mo, tangina mo, sasapakin kita. Pero hindi ko lalamunin to. Tiyan ko hindi bahay ang punan. Wala ka totoong tira sa laro. Katutan sa bahay-bahayan. Di ako marunong magpiko. Ginuhit mong linya aapakan. Sobrang isip bata nitong balo. Di laro ang magsigasigaan. Sa akin mararanasan ka kaiba. Tipong sa apoy ka na nalulunod. Patunay na pag ako nagsiga, siguradong may nasusunog. Mas lalo akong maghahangin para mas lalo kang matupok. Bilog ang mundo, wala kang matatakbuhan na sulok. Tumata ka sa gapo.
Oh, kaya may markang naging bano. Kung puro pokpok ang gapo, yung nanay mo puta, tinuraan lang ng kano. Ito'y babangasan, gamagkalasan, buto-buto. Sa akin ka nakipagtalas-tasan, sa patalasan, lubugto. Magtatampisaw sa babaw ng luha, mga matang magmumugto. Kaya wala kang pag-asang manalo. Sa baangasan, bugbugto. Dahil sa pataasan ng ihe, yung ihe minumug mo. Ano? Kaya masahol ka pa sa amoy na masangsang na palikuran. Kahit mga anghel boy, nagawa kang talikuran. Di ka maliligtas sa yapos ng apoy. Sa buhos ng kamalasang ka na paliguan. At tandaan mo, binuo ka lang ng Diyos, hoy, para maging tampulan ng kabiguan. Wala man sa akin magpalakpakan. Taas noo, nakatungo. Kung binabasag mo katahimikan, binabasag ko bungo. At kahit maganap ng hustisya, hurado di mo mapasunod. Hindi humakbang ang hustisya pagkat sa harap ko nakaluhod. At kahit magsisigaw, kalam ng kahirapan, oo kanyang dinig, ngunit ang lilitaw, sa tunog siya kinikilig dahil yung piring ng hustisya, binusal ko sa kanyang bibig. Kitang-kita kanya, pero hindi makaimbek. Agarang kong pinatalsik, itong uklubang ermitanyo. Tabos na tong bano, di na babalik. Sumpa sa ulongga po, kayo ang benepisyaryo. At nagsayang ka ng oras sa pagsusulat, at pasukin tong kalbaryo. Alam na lahat, na patay na tao lang ang nakasulat sa orbituaryo. Time tang ina mo! Judges! Orbituaryo! Okay. So, ang masasabi ko lang, all 3 rounds ni Obituario or ni Billy, sobrang prepared niya. Yun lang yung masasabi ko. Sobrang linis ng performance, walang choke, walang stutter. So, well prepared talaga si Billy dito. Pero, ang counterpart naman is sobrang prepared, hindi masyadong executed, no? Yung mga punchline, yung malalawak masyado yung mga references niya. Ano pa? Hindi effective yung mga nakuha niyang angulo. So, all 3 rounds na yung tinutukoy ko, ha? All 3 rounds. Rounds 1, 2, 3. Hindi ganun ka-effective yung ginawa ni Ninja Forms. So, speaking of round 3, strongest round ni Ninja Forms yung round 3 niya. And yung kay Billy naman, consistent. 1, 2, 3, ganun yung atake niya. So, ganun din. Kung ano yung 1, ano yung 2, ano yung 3, yun din talaga eh. Kulang sa punchlines, yung mga, kung hindi nag-stick si Billy sa isang angulo, meron namang hindi effective na mga references. Alam mo yun, umiikot sa ganong story yung rounds 1, 2, 3 ni Billy. So, 1 and 2, sa kanya yon. Pero yung round 3, itatabla ko yon kasi para sa akin, the best yung round 3 ni Ninja Forms doon. Sobrang classic na Jaforms, sobrang effective na mga bara niya doon para kay Billy. May quotable na meron akong linya na nagustuhan doon, kaya masasabi kong naging quotable yun para sa akin. So ayun, hindi ko kayang ibigay kay Jaforms yung round 3 kasi para sa akin malinis naman yung performance ni Billy. Naitawid na consistent naman siya from 1 to 3, consistent. Pero hindi ko bibigay yun kay Jaforms kasi hanggang tabla lang talaga ako. It's either tabla or tabla lang talaga naisip ko. Wala talagang hindi ko naisip na ibigay kay Jaforms, hindi ko naisip ibigay kay Billy. Yun. Tabla talaga yun para sa akin. Okay, so 8 points all sa round 3. So first 2 rounds kay Billy na yon. That's 16 to 14 plus 8, 24 to 24 para kay Billy. Then kay Jaforms naman is 7, 7, 8, 22. So 24 to 22 Orbituario tayo or Billy. Rounds 1 and 2 Orbituario.
3 tabla. Versus Japorms, ang mananalo dito magkakamit ng bonus na 30,000 pesos. Ang boto ng Urado, 5-0 para kay Or Bituario. Picture tayo. Ahoy, so that's it, no? Hindi ko na papabain yung yung post-battle interview natin. Yun, gaya ng dati, off-cam ko papanoorin yung judging. Pero, pinakadikit na round para sa akin is yung round 3. Kaya tinabla ko yun. Pero first 2 rounds nakuha na yun ni Orbituario or ni Billy. So, yun. Proceed tayo sa next na re-review natin. Pero, pahinga muna ako saglit. Medyo, ako dun. Kita nyo naman siguro kung paano ko pinanood yung battle. Pinakinggan ko na lang talaga muna. So, naghanap ako ng mga effective lines ni Billy pero naging flat talaga yun para sa akin. So, yun. Kita tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.